Sa wakas at dumating na rin itong teapot na magagamit ko sa mga gagawin kong iced tea sa mga susunod na araw. At kung mapapansin nyo, kahit pa paano may nabago naman dito sa area na to, nilipat ko kasi yung lagay ng mga onion, garlic, tomato dito sa gilid na padet. Meron na kasing existing na isang adhesive hook dyan. Then dito naman sa kabila, nilusot ko na lang siya sa ilalim ng bracket ng cabinet, tapos nagdagdag na lang ako ng isang hook. So ito namang paper towel, removable yan. Let's say wala kaming stock ng paper towel, pwede kong alisin yan dyan. Etong nababalutan ng gray mineral water yan, nasa likod yung thermos namin. Etong red chef na knife set. At saka may nagtatanong pala, ano daw yung puno dito sa may lababo namin. Ito po ay trivet set. So, maliban dito sa dark brown or dark wood na color, merong light wood na color niya. So, ang purpose talaga niya is para siyang, patungan ng maiinit na pans, pot, cups. Maganda rin kasi siyang pang decor at the same time, mapapakinabangan talaga sa kusina. Kaya dito siya nakapwesto. And kung mapapansin nyo, dito ko na rin pala inilipat itong eucalyptus na artificial plant para matakpan yung saksakan sa may likod niyan. Tapos may naisip akong iharang dito para hindi naman eyesore. Kasi nga kapag walang harang yan, medyo masakit sa mata yung itsura niya. Ito nga pala, dating pinto ito sa cabinet ni na James. Di ba nagpa-renovate ng kitchen si na James, yung kapatid ni Pingoy. So binigay sa amin yung mga pinto-pinto ng cabinet. Ang dami na nandun kay Papa na gamit niya. Tapos yung isa, sabi ko, dito ko nga siya iharang. At saka don't worry, hindi yan babagsak. Kasi dito namin siya sinusuksok sa may ilalim ng cabinet. Kasi pwede naman siyang i-hinge, siguro gawa ng paraan. Pero kasi hindi siya basta-basta matutuma. Basta sinet up namin yan na safe sa mga bagets. Ito nga palang leftover na storage box. Siniksik ko siya sa gitna ng dish cabinet at rice cooker. Andyan pa rin sa ibabaw yung electric fan naming maliit. Kasi nagagamit yan kapag nasa dining area. Kala mo naman dining area. Kala mo malaking lamesa. So ayan, maganda yung lagay ng leftover na inihaw na niluto kaninang tanghali ni Pingoy. So meron pang ibang layer dito. Kung meron pa kaming ibang leftover food for the day, then removable naman per layer niyan. And then iisip ko, dito sa ilalim, naglagay ako ng basket naman para sa kutsara at tinidor. Kasi before, yung lagay ng kutsara at tinidor namin, exposed talaga siya sa alikabok, ganyan. At least ngayon, safe na siya. So naglagay lang ako ng paper towel sa ilalim. And buti na lang, itong basket na ito, kasyang-kasya talaga siya sa loob ng cabinet. O, diba? Sobrang cute. And then, etong basket nga pala na ito, nabili ko siya sa IKEA. Sa ibang purpose ko talaga gagamitin ito. Pero for now, ang nilagay ko kasi dyan ay yung mga patatas, kamote, at saka mga tirang itlog. So medyo ako sa kanya, parang sumisikip yung area na yan dahil medyo bulky nga itong basket na ito. So naalala ko, meron pala akong metal na hanging basket. Magdadalawang taon na rin yata sa akin to kasi doon pa kami sa unang apartment nung nagkaroon ako ng ganito. Pinagbibili ko talaga yung mga ganito kasi meron kaming hanging na open cabinet doon sa first apartment. Kaya pala talaga hindi ko talaga magawang mai-let go, maipamigay ang mga hanging basket na yan kasi alam ko deep inside na one day magkakaroon talaga ako ng kitchen cabinet dito sa apartment na to. And ayan, nagamit ko nga siya. So maganda kasi dito, kapag walang laman yan, wala na yung mga kamote, patatas, itlog dyan, pwede ko siyang iligpit. O, diba? At least hindi na magdadagdag ng extra space sa countertop itong mga ilang stuff namin sa kusina. Nandyan lang siya, nakahang. So, diba? Mas maaliwalas na kahit papano. Metal yung material niyan, maliban dito sa mga pinaglalagay ko, pwede rin yan lagay ng mga extra plates, mga extra mga stuff sa pantry. Basta meron kayong mga open shelf, pwede mo yung isiksik dyan. Even nga sa loob ng cabinet, basta meron lang extra allowance yung pinto, pwede yan. Maganda yung organizer. Alam nyo na, kung bet nyo, yung link na sa comment section at nasa showcase ko. Well, anyway, nugasan ko na nga pala itong bagong teapot na gagamitin ko soon. Papatuyuin ko lang muna siya ng bonggang-bonggang bongbong.
hindi nyo kinaya. Pinatugtugan ko muna kayo habang naligo ako. Alam mo, ito na naman ako, yung mga random na naliligo ka, bigla mo maiisipang maglinis ng banyo, magkukuskus-kuskus. So, ayun nga, inabot ako ng 1 oras sa banyo. Kakakuskus. Meron din kasi akong bagong tough na panglinis. Galing kay Ate Ken. Thank you, Ate Kenny. So, for the kuskus-kuskus ako sa banyo, lahat. Ay, mai-share ko lang, di ba last month, tagpunta kami ng RITM ni Pinky. Nagpa-check up na rin ako ng balakubak ko doon. May nireseta sa aking shampoo. Ang mahal nun, maliit na bote, nasa 600 plus. Pero guys, sobrang effective niya. Hindi na ganun kalala yung dandruff ng momshi nyo. Anyway, magpapalit na nga pala ako ng towel na punasan ng kamay. Meron kasi ako maliit na storage box dito. Nandyan yung mga apron, maliliit na basahan, kitchen towel, ganyan. So, ito yung pinaka-latest na binili ko sa IKEA. Nalabhan ko naman na to. And 2 piraso na yan. Ang cute kasi ng color. Pink at saka teal, yan yung mga 2 paborito kong color talaga. So, meron akong nilalagay ng basahan ng kamay dito in between ng pinto ng kwarto at ng CR. And then, isa pang basahan, nakapwesto naman siya dito sa may gilid ng sink sa CR para after maghugas ng kamay, ganyan. Dito na lang magpupunas ng kamay na basa, diba? So, nalinis ko nga yung banyo, pero kasi ginamitan ko ng tough, yung pader sa may shower area. Hala, namumuti siya. Parang nagkaroon ng mga stretch mark. Paano ba yun ayusin? Diyos ko, nakakatakot. Baka pagalitan ako ng landlord. Ay, tatakot. Hindi ako sanay na walang maliit na flower vase dito sa maliit naming dining table. Kaya eto, nakahanap nga ako ng ilalagay dito. Basta kapag may table, feeling ko deserve ng flower vase. Diba? Nakaramdam talaga ako ng gutom sa ginawa kong paglilinis doon sa banyo. Kaya kakainin ko na nga yung leftover na inihaw na vab wine. Ba, natitempt kaya akong ipamigay itong cabinet ng leftover na storage box. Kasi iniisip ko, alam mo, kailangan din to sa kabila, kailangan din to ng papa ko. Pero iniisip ko, huy, kailangan din namin yan. Bakit, ayan ka na naman sa, iniisip mong bigay-bigay, tapos kapag kailangan mo, wala na, kasi pinamigay mo na. Iniisip ko rin na, maganda na rin na meron kaming lagayan ng mga leftover food. Kasi diba before, ang tsaka talaga, yung mga leftover food namin, ang mga cover dyan, mga strainer, plato. At least ngayon, kunyari, may magtatanong, like yung mga anak ko, Mommy, what's the food? O, tignan mo dyan sa cabinet. Hindi na. O, tignan mo yung nakataklob dyan. O, diba? Alam mo, habang kumakain ako dyan, meron akong pinapatugtog, yung mga old love songs. And wala, sobrang peaceful lang din talaga kapag mag-isa ka sa bahay, na-enjoy mo talaga, lalo na kapag maayos, malinis yung bahay. So, hindi rin talaga ako makatulog niyan. Inaantay ko kasi umuwi yung mag-aama ko. Sabi ni Pinggoy, pauwi na sila. So, sabi ko, gawa na nga muna ako ng content. Meron pala akong bago natanggap dito na pillow. So, affordable version siya. Hindi ko masasabing hotel quality ito. Pero, okay na siya kasi mura lang din naman itong ganitong unan. And kung gusto mo lang naman na malambot na unan, bagong unan, pwedeng-pwede na ito. Malambot talaga siya. Napansin ko kasi yung isang unan namin dito sa sala, medyo pumayat na siya. Last year ko lang yata natanggap yung unan na yun. Payat na agad siya ngayon. Madaling araw na nakauwi yung mag-aamo ko. Hinatid sila ni na Kuya Jojo, yung kuya ni Pinggoy at Luis. Thank you! So, kinabukasan na nga pala ito. Pagkagising ko, gising na agad si Kowa pala. So, kaya pala, hug ng hug, kiss ng kiss sa mami. Nagugutom na. So, sabi ko, gagawin ko nga siya ng pancake dahil medyo matagal na rin naman nung huli ko silang ginawa ng pancake. Initially, nanonood si Kowa sa computer ng shorts. Tapos, nung nakita niya nagagawa ko ng pancake, madali siyang punta dito at siya na nga daw ang magmi-mix-mix. Di pagbigyan. Ang medyo struggle lang si Kowa sa paggawa ng pancake, yung pagbubukas or pagka-crack ng egg, yun lang talaga yung pinaka-struggle niya so far. Pero, yung paglalagay ng kung ano-ano dito sa loob ng mixing bowl, paghahalo-halo. Even yung pagluluto nga, gusto niya, siya na rin. Kaso natatakot naman ako at baka mapasok naman sa mainit na pan. So, ayan, ginaguide ko nga siya sa pagka-crack ng egg. Pero I think maybe next time siya na lang para talagang mahasa siya at tutunan niya kung paano mag-crack ng itlog ng siya. Madalas din kasi napapansin ko kay Kowa, kapag nanonood either sa TV o kaya sa projector, ang nire-request niyang panoorin, yung mga miniature na cooking, yung talagang niluluto, pero yung mga maliliit na mga stuff, ganyan. Siguro, nai-inspired siya dong magluto. Or baka naman sadyang mana lang siya sa daddy niya na mahilig magkikilos sa kusina, magluto. Speaking of Pinggoy, nababasa ko yung mga comments sa mga nakaraang vlog ko.
naninibago kayo dahil black hair na si Pinggoy, no? Tapos na ang golden era niya. So, hindi ko yan pinilit. Hindi ko siya kinausap na, uy, magbago ka nga. Siya lang talaga yan. So, yes, mas bagay naman talaga ang black hair sa kanya. Pero, syempre, kung gusto niya mag-try ng iba-ibang kulay ng buhok, nasa sa kanya na yan. Buhok niya naman. Well, anyway, habang nagluluto nga ako dyan, sa totoo lang, antok na antok talaga ako. Kasi kaunti lang yung tulog ko. Madaling araw na kasi nakauwi si na Pinggoy. Meron kasing dinaanan or pinuntahan si Pinggoy na lamay. Condolence, John, and family. So, ayun nga. After nga nilang pumunta doon sa lamay, tsaka lang sila umuwi. And thank you dahil hinatid sila ni na Kuya Jojo. At least hindi na sila na-hassle pa na hanap ng tricycle or grab. So yun nga, hindi nga na-hassle yung mag-aama ko. Na-hassle naman si na Kuya Jojo at Luis. Pero thank you! Nung nagising naman si Pinggoy, nagluto siya ng noodles niya. Tapos tinanong niya ako, ano daw gusto ko? Gusto ko beef noodles. So ayan, nalutuan tayo. So maya-maya lang din, umulis ulit yung mag-aama ko. Pumalik sila sa kabila at hindi na muna ako sumama dahil antok na antok talaga ako. Pagising ko, gutom na gutom ako. Walang pagkain sa bahay. Nag-message ako kay Papa, paano pagkain mo dyan? Pumunta agad sa bahay. Sabi niya, anong gusto mo kainin, nak? Ganyan. Sabi ko, gusto ko sardinas na may itlog. So, ayan, nagluto agad siya. At after kong mabusog, nagpahatid na kay Papa. Kasi meron dumating akong parcel. Pinalala-move ito. Wala ako nung time na yun. Kaya si Papa ang nag-receive. Busog na busog ako dun sa pasardinas ni Papa. Naghanap ako ng dessert. Buti na lang may pakwan pa sa ref. At meron pang pamerienda si Pinggoy. So, tinanong niya ako kung ano daw gusto kong kainin. Kasi nga hindi siya nakapag-iwan ng pagkain. Hindi siya nagluto. So, thank you, my love, sa pa-Jollibee mo. Ayun lang muna ang chika ng Momshi for today's video.